So ngayon mga kababayan, ito po yung ating reaksyonan ay patungkol po ito sa ang bilis po ng karma. Mga kababayan, ang bilis ng karma na nasagap, no? Hindi na traffic ang karma, hindi na late, at higit sa lahat, hindi po sumabit. No, ang karma po mga kababayan kay Medial Dia ay ang bilis. Wala pang 3 segundo pagkatapos niyang sabihin na ang ating presidente sana mag-resign na kasi kung hindi, kunin ka ni Lord. Tapos nagulat tayo, biglang gumaganon. Biglang inatake sa nguso, sa kadaldalan. Ayun, kinarma, di ba? Alam mo yun, sa totoo lang mga kababayan, no, grabe ka sagrado talaga si PBBM, no? Kung naniniwala talaga ako mga kababayan sa taong mabait na pilit sinisiraan, no? Ayun, tignan nyo mga kababayan, ang bilis ng karma kay Medial Dia. Ito mga kababayan ha, ipakita ko sa inyo yung naturang video na kung saan si Medial Dia ay nagsalita, no? Ito po mga kababayan, ipapanood ko sa inyo. Ito ang mga sagot niya sa akin. Dili Dili mong pinakalisod Ayan. ang COVID. Dili mong pinakalisod ang COVID. Ayan na. Dili mong pinakalisod ang COVID. Pero apil na ni sa serbisyo sa katauhan. Ayun na! Ayan! Ang bilis ng karma! Wow! Ayan! Buti hindi na ihi. Oh, ayan na! Ayun, pinaypayan na. Oh, di ba? Dapat ituloy mo pa. Sige! Hanggang dumaldal ka pa. Sagot niya sa akin. Oh. Pakak! Dili mong pinakalisod Oh, di ba? ang COVID. Di ba? Ayan, mga kababayan. So, yan po mga kababayan, medyo short video po yan na kung saan po mga kababayan ay biglang na gumaganon ang Angus beef. Kasi po mga kababayan, mahaba po yon yung kanyang speech. So, basahin ko po ha mga kababayan. Ito po ay nanggaling po ito mga kababayan sa isang media news, no? Media news po ito mga kababayan by Antonio Colena ng ito po, follow or daily countdown. Ayan po, media news po 'yan mga kababayan. No, post po 'yan sa website ng media news at dito po lahat no mababasa ang mga sinasabi ni Medial Dia. Davao City Media News 28 of March. Former Executive Secretary Salvador Medial Dia, a close friend of former President Rodrigo Duterte, fainted midway through his speech during the Solidarity Walk event for the former leader's 81st birthday at Rizal Park along San Pedro Street on Saturday, Davao City. The 74 years old Medial Dia was on stage addressing the crowd of supporters when he suddenly stopped, afraid to lose his balance and struggled to walk. Responders from Davao City Central 911 immediately attend to the former secretary who was taken off stage on a wheelchair and brought inside an ambulance. Kaya nga mga kababayan, ang bilis po ng karma. So dahil po dito mga kababayan, former Budget Secretary Wendell Avisado told Media News that Medial Dia was in stable condition but was brought to Davao Doctors Hospital for a routine check-up. He said Medial Dia, who is suffering from a heart ailment, become emotional during the event. Avisado and Medial Dia both served in the cabinet of former President Duterte. Medial Dia accompanied Duterte when he was arrested and brought from the International Criminal Court ICC on March 11, 2025 and represented him during his first appearance before the pre-trial chamber on March 14. Several supporters joined on March Saturday, which started along Rojas Avenue, passing through CM Recto Street, Road, and San Pedro Street. Senator Lawrence Go recalled that while assisting Duterte, Medial Dia was taken to the hospital in the Netherlands. Pag-abot niya ngadto Netherlands, gidala si Secretary Medial Dia kay giatake siya. When they arrived, their Secretary Medial Dia was rushed to the hospital after suffering an attack.
So he said the security details of the former president called and reported that Mijaldea eyes had turned pale after passing out. Gibutangan siyag pacemaker ngadto mauna to siguro to karon medyo idaran naman good. Medyo may edad na daw, 74 years old na si Secretary Mijaldea. He was implanted with a pacemaker due Secretary Mijaldea is now 74 years old. Mijaldea who appeared before the pretrial chamber on March. So ang sabi kasi mga kababayan ni Mijaldea, ito po mga kababayan, ang sabi kasi ni Mijaldea. So ito, basahin ko lang ha. Sabi kasi dito mga kababayan, be careful what you wish for, baka makalimutan mo isa ka sa buhaya sa panahon ni Digong. Muntik ka nang maging kwento na mild stroke si Mijaldea kahapon sa birthday celebration ni Digong sa Davao. Sabi kasi niya mga kababayan, it is the leader, PBBM, who should resign. Baka kunin ka ni Lord. Sabi niya, ending mga kababayan, siya yung na mild stroke. 'Di ba? Grabe, ang bilis ng karma mga kababayan, ha? It is the leader, PBBM, who should resign. Baka kunin ka ni Lord. 'Di ba? Kita ninyo, mga kababayan, ang bilis ng karma. Sabi kasi niya, mga kababayan, sabi pa ng Abante News Online, tignan, binigyan si dating Executive Secretary Salvador Mijaldea ng paunang lunas matapos siyang makaramdam ng pagkahilo at mahirapang magsalita sa gitna ng pagtitipon para sa ika-81 kaarawan ni dating Pangulong Duterte ngayong Marso 28, 2026. Diba? Be careful what you wish for. Yan. Ayan mga kababayan, mahirap kasi talaga mga kababayan, no? Lalong-lalo na kapag may edad na tayo tapos mamamatay tayong bobo, 'di ba? Yung mahirapan ka na nga huminga, mahirapan ka na ngang umutot, no? Pag ubo mo may kasamang ipot, minsan may kasama ihi pa konti. Tapos aakyat ka pa diyan sa stage, maninira ka, 'di ba? Hindi maganda yung ganun mga kababayan. Ayun, kinarma, 'yun ang literal na karma, Ma'am Silpa Glory. 'Yun ang literal na karma. 'Di ba? Yung ipanalangin mo sa ang ibang tao na kunin ni Lord, dapat mag-resign niya. Tapos hindi niya iniisip na sabi ni Lord, kunin ni Lord ikaw nga isang pitik ko na lang diyan pag bumaliktad. Buti mga kababayan, hindi siya nabagok, hindi siya bumaliktad dun sa sahig. Yun ang mga kababayan. Kasi kung ako nandoon malapit sa kanya tapos bigla siyang bumaliktad, hindi ko siya saluin. Bakit? Ako pa yung mamatay. Bakit? Ang bigat kaya niya. 'Di ba? Ang bigat kaya nun. Di ba? Kung bumaliktad yun doon, do you think may sumalo doon? Sinong sasalo doon? Sige nga, walang sasalo doon. Apakabigat nun. Kahit nga kabaong yan, susukatan pa yan eh. Bakit? Ang laking tao eh. Di ba? Nako, mga kababayan. Di ba? Akala ko nga naihi siya. Di ba? Nako, kung ako noon mga kababayan, tapos biglang biglang gumanon, tapos bumaliktad, wala. Maniwala kayo sa akin mga kababayan, walang sasalo nun. Yeah? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, iwasan nyo yung mga ganyan. Be careful what you wish for. Okay lang naman maganyan ka sa taong masama, sa taong demonyo, sa taong makasalanan. Pero mga kababayan, yung tao na ni minsan hindi ka naman kinurot, ni minsan wala kang narinig maskin masakit na salita mula kay BBM, tapos gaganyanin mo, talagang karma ang balik sa'yo. Diba? Oo, diba? Ma'am Palagyo din, Pila Jo, ayan din. Hello po sa iyo, ma'am. 'Di ba? Kahit tanungin ko ngayon mga kababayan, ito sa mga DDS baka sabihin nila, bakit mo nasabing kinarma Kent? Ganyan. Hindi ba karma ang tawag doon? Bakit? Tanungin ko kayo mga DDS. Ni minsan ba may narinig kayong masamang salita mula kay PBBM laban kay Mijaldea kung bakit sabihin ni Mijaldea na mag-resign siya kasi kung hindi kunin si PBBM ni Lord? Ni minsan ba mga kababayan nakarinig po ba kayo? 'Di ba? Ni minsan po ba mga kababayan nakarinig po ba kayo na si PBBM ni isa diyan sa mga bumatiko sa kanya ay pinagdasal niyang mamatay, pinagdasal niyang kunin ni Lord, pinagdasal niyang madisgrasya, pinagdasal niyang mabunggo o mabagok?
Wala kayong narinig kay PBBM. Sa akin, marami meron. Kasi mga demonyo naman yung pinagsasabihan ko eh. Kaya nga sabi ko, buti nga si Digong, pinagdasal ko na matagal pang mabuhay yan eh. Aabutan pa ng 100 years old eh, or 1,000 years old. Yung isa, sampay na lang siya. Diba? Sabi kasi ng Panginoon, ang lakas ng loob mong magsabing mag-resign kasi kung hindi kunin ni Lord. Bakit? Sino ako para utosan mo? Itigil ko yung paghinga mo. Buti hindi tinuloy. Diba? Oo. Kaya ngayon sasabihin ng mga DDS, ang sama-sama mo naman, sinasabihan mong nakarma kaya nagkaganyan. Dapat lang. Karma naman talaga ang tawag doon. Kasi ni minsan wala kayong narinig mula sa bunganga ni Marcos na sinumpa ni Marcos ang mga naninira sa kanya. Bakit? Ni minsan ba nakarinig ba kayo dyan na sabi ni PBBM, sana mamatay na si Sara, sana mamatay si Digong, sana mamatay si Baste, si Pulong? Sana si Midial Dia kunin ni Lord. May sinabi ba si PBBM na ganon? Wala. Samantalang sila. Ilang piraso, ilang tao na mga DDS ang nagmura kay PBBM. Diba? Tignan ninyo, lahat ng DDS puro mahirap, hindi umunlad. Lahat ng DDS puro bobo, hindi tumatalino. Lahat ng DDS mga walang pera. Bakit? Kasi puro paninira. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kung ang ilagay ninyo sa puso at isip ninyo ay puro galit, wala kayong improvement sa buhay. 'Di ba? Kasi bakit mga kababayan, kapag kagalit ang ibinaon mo dito, no? At kapag haluan mo sa utak ng kasinungalingan na kunwari galit ka sa kanya, pero hindi naman talaga, napilitan ka lang magalit-galit kasi malaki pundong bigay sa iyo. 'Di ba? May mga ganyan mga kababayan, lalong-lalo na itong mga vlogger, mga DDS vlogger, putang ina. Sinong pinagluloko niyan? Sinong pinagluloko niyan? Noong kami ay nakay Isko, sabi nila mahal nila si Isko. Sabi nila, hindi nila iwanan si Isko forever. Pero ngayon, asan yung mga Iskonian vloggers na kay Sara? Pero anong sabi nila kay Isko ngayon? Si Isko daw ay trapo. Himod tumbong kay Marcos. Diba? Ako lulukuhin ninyo? Mga kababayan, yung mga taong ganyan na kunwari mahal si Digong, kunwari mahal nila si Sara, kunwari supporter sila ni Digong, hindi po totoo yan. Kaya po sila nagaganyan mga kababayan kasi po ang laki po ng budget nila. Diba? Do you think yung mga vlogger dyan ng mga DDS, na maniniwala kayo na concern yan sila kay Digong? Hindi! Hindi yan sila concern ni Digong. Kaya po sila nagkaganyan na kunwari concern, kunwari galit sila kay BBM, kunwari pinagtanggol nila si Digong. Kasi po, 75,000 ang allowance, merong kondo, merong kotse, meron pang trip around the world. Sino ba namang hindi ka magalit kunwari? Sino ba namang hindi mo birahin si PBBM kung meron kang 75,000, meron kang 1 million sahod sa pag-host, meron kang kotse, meron kang kondo, meron ka pang trip around the world, around the Asia, mamili ka cash or biyahe, cash or trip. Diba? Diba? Sino sasabihin ninyong concern sila kay Digong? Sasabihin ninyo, galit ako, nandito ako ngayon sa state. Parang si Rowena Ganson. Ako, sa tagal-tagal ko na, 36 years na ako, sinapupunan pa ako ng nanay ko, politiko na ako. Wow! Sa loob pa lang ng pocket ng nanay niya, nagbasa na siya ng encyclopedia. Tapos, pumunta doon sa Respicio. Ang Isabela ay parte ng Norte. Kailan ba naging parte ng Norte ang Isabela? Ako! Si Kiko Barsaga! English pa ka! Meow, meow, meow! Bakit siya pumunta doon? Malaki budget niyan. Diba? Yan ang isipin ninyo mga kababayan. Kaya tignan nyo, kinarma. Wala naman. Diyos ko, mag-speech ka na nga lang dyan. Happy birthday, Mr. President Duterte. Alam mo, simula ng mga bata pa tayo hanggang sa ngayon, nandito pa rin ako para sa'yo. Di sana hindi ka mapugutan ng hininga dyan. Yan ginawa. Is the President, PBBM, resign or kunin ka ni Lord? Diba? Yan. Nakarma. Pwede naman ka mag-speech dyan na walang halong paninira eh. Ang ginawa mo kailangan may pakapimpi. Diba? Ay, nako. Ayan. Tapos sasabihin, mahal na mahal si Tatay Digong, tumakatay kaya, kala nyo, kamukha ninyo, tangina ninyo. Wala nga kayo sa katiting ni Sara, sa mukha ni Sara, ni Pal, ni Pulong at ni Baste. Diba? Tapos tawagin yung tatay si Digong, luso. Ito namang mga Duterte, tinanggap na lang na tawaging tatay. Biruin mo, 68 years old, tatawaging tatay si Digong. Di ba? 72 years old, tatawaging tatay si Digong. So, ano yun?
Laking insulto yun sa asawa ni Digong, uy. Kailan ba ako nagkaroon ng anak na bobo? Kailan ba ako nagkaroon ng anak na pangit? Diba? Kaganda-ganda ko, lahing German, tapos nagkaanak ako ng lahing German Shepherd. Diba? Tapos sa tawag ng tatay sa asawa ko, mga pangit naman. Hindi ba kayo nahihiya kay Pulong, kay Basti, at kay Sara? Hindi kayo magkamukha, tapos tawagin yung tatay si Digong? Diba? Ang papangit ninyo mga nilalang. Yeah? Si Sara, si Pulong, si Basti, mga bilyonaryo niyan. Tapos kayo tawagin ninyong tatay, ano yun, makikibalato? Diba? Taga Norte, mega love shoutout po. No? Kumusta kayo dyan? Ay may nagpalipad. Ayun, 20. Ano tong palipad? $20 si Ma'am Selpa Glory. Ayun, maraming salamat po. Ma'am Selpa Glory, no? Sa yung super chat. Thank you so much po. May napanood akong vlog nga isang magaling magbasa ng tarot. Hindi talaga magtagumpay ang kasamaan ni Sara Sayad. Madami talaga silang kasamaan. Yung ano ba yun, yung babae ba yan na nagbablog, yung tarot or yung bakla? May bakla kasi mahaba ang buhok na nagtatarot card. Tapos meron ding babae, yung baklang payat. Tapos meron si G. Costora. Tapos meron isang babae. Diba? Mayuluhan ka na. Sana mamatay na. Hihihi. Ano daw? Mayuluhan? Mayuluhan. Ano yung mayuluhan? Anong klaseng dialect yan? Diba? Daming nakaw pera pang bayad ng kunwari trolls. Diba? Diyos ko, sinabing trolls. Nako. Hindi nyo na pwedeng itanggi yan, mga DDS, na hindi kayo trolls, wala kayong trolls. Si Isko nga, pinutakti ninyo eh. Biruin nyo ha, mga kababayan, lahat ng mga dislike kay Isko at angry comment, mga Taiwanese, Thailander, Vietnamese, Cambodian, yun yung mga account. So paano nangyari yung mga Taiwanese, Vietnamese, Cambodian, no, nag-i-angry, comment doon kay Isko or nagdi-dislike, hindi naman nila intindihan si Isko. Kaya ibig sabihin, gumawa ng mga peking account. Yun po ang ibig sabihin ng trolls. Yung mga peking account, tapos pag binuksan mo, walang profile, walang mukha, mga cartoons. Minsan yung mga mukha nila, mga Chinese. Ibig sabihin yan po ay trolls. No? Ibig sabihin mga kababayan, isang tao lang ang nag-operate niyan, pero marami ang nakalagay sa comment. Isang tao lang pumindot niyan. Naalala nyo noon mga kababayan, di ba, pag nag-message ka, send to mini. Kahit sa messenger ngayon, di ba, may send to mini. I-check mo lang, tapos na-send na lahat. Yan ang ibig sabihin ng trolls. Yung naka-profile Chinese, tapos pag binuksan mo, naka-lock yung profile, tapos minsan, ang mga mukha nila, mga Vietnamese, Taiwanese, tapos yung mga pangalan nila hindi maintindihan, pero nagko-comment sila sa mga live, sa mga Facebook post. Biruin mo mga dayuhan, nagko-comment na. Di ba? Ano to? May luluha, ibig sabihin may iiyak. Di ba? Mark po lahat. Di ba? Sabi ni Nana ko Friday. Kaya nga, yun mga kababayan, at lang friend, kakagawa lang. I'm watching from Surigao del Norte. Oy, may galab shoutout dyan, Agustin, no? Obal sa Surigao del Norte. Oy, merong pinakalat na naman mga DDS ngayon na ang ang Davao del Norte daw nakipag-usap sa Malaysia para mag-angkat daw ng gasolina. Sumagot ang Malaysia, wala daw ganun. Di ba, mga kababayan? Sumagot ang Malaysia, wala daw ganun. Diba? Kita ninyo? Tapos ang sabi pa nila, ang Brunei daw nagpadala ng gas. Putang ina. 16 ka gasoline station sa Davao. Nagsara. Paano? Akala ko ba mayroon kayong gas yan galing Brunei? Bakit nagsara kayo? Diba? Grabe ang mga DDS ngayon mga kababayan, yung pakalat nilang fake news na Davao del Norte daw nakiusap sa Malaysian government para mag-angkat ng gasolina. Ending, sumagot ang Malaysian government, wala pong ganong usapin, wala pong ganong kasunduan. At never po kami magbibigay ng gasolina kasi crisis po ngayon. Diba? Yan ang mahirap sa mga DDS. Tignan ninyo. Di ba nag-training sila sa China mga vloggers? Totoo yan, Ma'am Silpa Glory. Inamin yan ni Trixie. Di ba? Sagot ang hotel, sagot ang pagkain, no? Tapos mag-training sila ng 1-minute video paano siraan si PBBM. 'Di ba? Ay nako.
Nakakahiya itong mga taong ito, puro kasinungalingan, sabi ni Milagros Calivo. Oh, totoo yan, yung mga DDS. Nako, grabe ka mga sinungaling yan. Itong mga DDS, pag tinanong mo yan, DDS ka ba? Hindi yan naamin. Bakit? Kasi kapag inamin nila na DDS sila, masasaktan sila. Tingnan mo, si Guanzon hindi daw DDS. Si Kiko Barsaga hindi daw DDS. Pero nandoon, iboto si Sara! Simula nung ako'y bata pa, nasa sinapupunan pa ko ng nanay ko, politiko na ako. Wow, nasa poke ka pa ng nanay mo, nagbasa ka ng encyclopedia, nagbasa ka na ng almanak at atlas. Grabe si Guanzon, no? Kakaiba. Meron pang Gloria Dictionary yan, volume 1 to 20. Paglabas nga niya, mga kababayan, doctorate na siya. Kaya yung poke ng nanay niya, tinirhan na ng anay, daga, ipis at bukbok Bakit? Kaya na puro libro, tinirhan na ng amag. Paglabas nga niya, mga kababayan, death anniversary na ng nanay niya. Mirahin mo yan, nasa sinapupunan pa ako ng nanay ko. Politika na ako. Putang ina mo, paano ka naging politiko? Ano ka? Nagbasa ka na ng libro sa loob ng poke ng nanay mo? Diba? Sinabi niya yan mga kababayan, hindi tayo nagsisinungaling dito, hindi tayo gumagawa ng kwento. Gusto niyo bang marinig? Gusto niyo bang marinig na sinabi ni Guanzon? Ilang taon ako sa politika. Sa tiyan pa lang ng nanay ko, 67 years old na ako ngayon. Diba? Sa tiyan pa lang ng nanay ko, 67 years old na ako. Putang ina mo, anong klaseng nilalang yung nanay mo? Dinaig pa yung kalabaw? Pag nagbuntis, 1 taon mahigit. Yung nanay mo, 65 years old ka na sa loob ng sinapupunan. Tangi, kaya pala lumabas ka sinto Diba? Kita mo yan? Nasa loob pa ako ng sinapupunan ng nanay ko, 65 years old na ako. Politiko na ako. Putang inang yan, anong klaseng nilalang gano'n ka? Alien? Alien ba nanay mo? Diba? Pakinggan nyo Ilang taon ako sa politika. Sa tiyan pa lang ng nanay ko, 67 years old na ako ngayon. Diba? Sa tiyan pa lang ng nanay ko, 67 years old na ako ngayon. Tragis talaga, mga kababayan. Grabe, no? Grabe manglinlang si Guanzon. Ganyan din ginawa niya noon nung umakyat sa stage ni Mama Leni Robredo. Ending, si Mama Leni hindi nanalo. May balat kasi sa puday yan may balat sa puday. Bukod sa balat, may kamot pa. Pati nanay niyang namayapa, dinamay pa. 67 years old na ako sa loob ng sinapupunan ng nanay ko. Ano ka? Daig mo pa yung century egg na binalot sa putik na maalat na may halong, may halong asin? Diyos ko po. Ay, nako, mga kababayan, kita nyo si Mijal Dia? Buti, hindi natuluyan. Grabe talaga, mga kababayan, ang bilis ng karma, no? Is that president? Or he should resign? Or kunin ka ni Lord? Gaganon. Buti hindi natuluyan. Kasi kung natuluyan, nako, may nilalama yan. Nako, mauna pa siya kay Tatay Diggs. Mostly sa DDS account, na nagko-comment, walang picture at nakalak ang profile. Yes, Ate Dinks TV, totoo yan. Kasi nga, yan mga trolls yan. Diba? May pag mga ganyan, mga kababayan, mga trolls yan.